mauna ang isa, atakihin ng mga daga eh. So naghihintayan sila. Mayroon namang willing na magtanim na, kaya lang yung iba ayaw kumilos. Alam mo kung bakit? Dahil naghihintay sila ng seeds galing DA. So, nabago na ang mindset, naging ayuda-oriented. Yun yung dapat baguhin, Prof. Ted. Na tama ito, dapat may control yung mga magsasaka sa seeds. Paano yun? Baka na i-review yung distribution. Nung nagkaroon ng review ng rice program, budget, nag-imbita sila ng mga NGOs, so sinabi na namin yun, baka pwede na bigyan ng priority yung budget, hindi lang yung field rice, kundi yung mga seed growers na nandun sa mga probinsya. So hopefully, pakinggan nyo, no? Pero dapat continuing yung dialogue natin. Okay ba? That's 4 na. Next. So okay na to. Wala na tayong about climate resilient agriculture. May dinagdag tayong dalawang ano. So about reversal ng liberalization ng agriculture and strengthening and expanding government support for small farmers. Ito na yun. Repeal ng Rice Trade Tarification Act. Na doon, mababago kung tatanggalin dapat yung function ng field rice sa seed distribution. Marami na yun yung NFA mandate na tinanggal nila yung regulation ng imports. Mandate yun ng NFA. Dapat sa repeal ng RTL ay maibalik yung role ng NFA sa state, sa trade intervention, regulation ng importation at buffer stocking. Okay, so next. Tagal na natin itong ano, pero kailangan i-reiterate. Matagal na itong advocacy. Number 5 gawin mo number 1. Po? Yung 5 gawin mo number 1. Ay, okay. Ito pala ang napaka-importante kasi nandito rin. Pagka nireverse din natin ito, mawawala din yung mafia din ng mga importers. Okay, number 1 siya. And you have to revive the movement for national food supply. Yun ang pinaka-ano. Kailangan nandyan si Ted Mendoza, food nationalism and the movement for national food In sovereignty. honor of Frank. Okay. Sige. Okay, next. Next po. Ay, bakit wala? Agro-industrialization and rural processing. Okay to. Dun tayo. Yung mga R&D tsaka ano. Mayroong mga policy dialogues dito yung seeds din. Nila Rakisa. So, kailangan makasama natin sila dito. Dahil sila may theory, tayo may practice. Ang practice natin yung cocoa peat processing. Kaya tama yun, yung ginagawa natin, circular economy, mobilization ng workers, but we really need to be, dapat mayroon tayong working capital for that. The goal of agro-industrialization and rural processing is not only higher yield, but rural employment, local industry, at ito yung sinabi mo, Prof. Ted, co-ownership ng mga value chain, co-ownership ng Franklin Baker, co-ownership ng mga sugar plantation, sugar mill. Kaya lang sabi ni Kabibi, ay ang mga may-ari daw niyan, buong way. Okay, number 7. Public rural finance, not debt dependency. O ito, alam natin na kailangan talaga ng rural finance. Number 8. Next. Okay, number 8. Ay, KJ yan. KJ. Build strong cooperative and farmer association. O ito yung ginagawa ng IRDF. Diba? At kasama natin dito yung malawak na organisadong bilang ng mga magbubukid sa pamumuno ng PKMP, PKK, Paragos, Katarungan, marami sila, marami tayo. Kailangan tuloy-tuloy lang yung pagpapalakas ng mga FFF, mga kooperatiba, at mga asosasyon. Kasi at the end of the day, sino ba
ang pagtutulak ng sinasabi natin control ng productive assets. Siyempre, mga asosasyon, kooperatiba. O consolidate production through clusters na land disposition. Ito, mga skills dapat. May skills din yung mga kooperatiba. Yung mga access sa public procurement, naku, ito, maano to, kasi yung mga public procurement ay dominated ng mga mafia. So, paano magkakaroon ng capacity ang mga cooperative na sumali sa bidding, ma-register sa PhilGEPS, mahabang proseso, pero baka kailangan ma-review ang procurement na to na hindi bibigyan ng napakaraming rekisito ang mga kooperatiba at mga asosasyon. Sabi ni Chularel, Secretary Chularel, nakahanda silang bigyan ng suporta ang mga kooperatiba, pero kailangan ito yung suporta dapat doon sa paano makaka-engage sa public procurement ang mga kooperatiba. At syempre, yung mga ownership nitong mga equipment, machineries, processing plants, sana ito nga ay matupad. Ito lahat ay patungkol sa economic empowerment. However, hindi naman tayo humihinto na may economic power lang, no? Yung mga kooperatiba at mga asosasyon, kailangan din natin control doon sa pagdedesisyon. So, ultimately, kailangan aktibo pa rin ng mga asosasyon sa paglilikha ng mga movement for democratization at pagkakaroon ng pro-people government, pro-people and democratic government sa Pilipinas na alam natin ngayon ay pinupugaran ng mga elite na post-colonial, nandun na sila. At yun ang challenge sa maraming mga grupo na naghahangad ng pagbabago. Baka tingnan din paano ang mas malakas na partisipasyon ng mga mamamayan at ng mga organisasyon nito. So hindi lang mga political group, interest groups, but eventually yung mga mamamayan ay kumikilos through yung mga associations nila para sa transformation. Transformation ng agrikultura, ng kadayunan at ng buong Pilipinas. Ayun. May habol daw si Prophet, ma'am, kasi nabanggit din yung national food na natin for sovereignty. Lalagyan natin ng food nationalism. National movement for national... We have to launch Puro national. Philippine movement for food nationalism. And sovereignty. Yes, ma'am. Okay. Yung isa kasi, Philippine ma'am, movement. O ito na yon, yung ating grupo, yung mga grupong ito, pwede natin himukin na pagbuo niya ng Philippine movement for nationalism and sovereignty. Food nationalism and sovereignty. Okay. Kasi food nationalism, nandun na yung food sovereignty. Nandun na. Pero mahalaga yung sovereignty. O kung mahalaga Oo. yun, ilagay natin. Ilagay pa rin natin. Kasi magagalit Sige. si Frank. Okay, so maraming salamat. Ano pa ba may mga iba pa tayo? Ito pala, next, yung number 9. Yung number 9, empower women and youth. Sorry, yung mga sinabi kanina ng PKK at ng kabataan, ilalagay po natin dito. Sinabi natin na kailangan may social safety net sa mga kababaihan dahil yung burden ng krisis sa agrikultura ang sumasalo ay mga kababaihan, lalo na sa pagkain, sa health, sa edukasyon. So, ang social safety nets, yung recognition ng women bilang mga beneficiaries sa example na dito yung RSBSA, beneficiaries ng program sa agrikultura, hindi lang siya kasama, no? Aside from men, ganun lagi. Kundi, real, genuine beneficiaries ang mga kababaihan kasama sa figures, kasama sa pinakount. Okay, at number 3, yung pagsuporta sa mga programa, no, sa kabuhayan, programa sa
pagpapataas ng produksyon, pagpapataas ng kita ng mga kababaihan, at ganun pa rin yung kaparehas na rin yung pagpapalakas ng mga asosasyon ng mga kababaihan. Ang kanilang yung kabataan, nabanggit na rin kanina, sinabi natin na ang kabataan ay mainganyo natin sa agrikultura, sa pamamagitan ng mga skills training. Pag ginawa mong profitable yung agrikultura, eventually, or magkikreate ka ng mas malawak na employment dahil mayroong ugnayan ang agriculture at industrialisasyon, papasok ng mga kabataan dyan upang magkaroon ng gainful employment. Ang isang pwedeng tingnan nga dyan, yung sinasabi nating digitalization and transparency sa marketing, baka nangangailangan tayo ng mga kasanayan at skills ng mga kabataan sa digital application, sa mga mapping, ano pa ba, AI, AI sa agrikultura, meron na yan, no? Yung gamit ng mga drones, yun ay mga kabataang agrikulturista, pwede natin asahan dyan. Bukod pa rin sa paghahasa sa negosyo. Kasi may kinakita ang character ngayon, ang mga kabataan. More innovative sila, more risk takers, at diversified yung kanilang diet. So, if we're gonna go into food processing, agriculture processing, yung makikita nating siguro metrics or barometer dyan, yung taste ng mga kabataan. And somehow, na-influence ng mga kabataan yung direksyon ng negosyo, no, sa kanayunan. Halimbawa, dati wala namang masyadong nagkakape. Pero dahil mayroong global culture sa pagkakape, dumami na rin yung mga kapihan sa mga sa mga kanayunan o sa mga probinsya. Si Marlon, may karanasan siya sa app tulad ng Grab. Diba? So, nakakatulong yung mga ganong pasanayan na i-apply natin. Yung Grab application, yung pag-order ng pagkain sa kanayunan, sa probinsya, using Grab or similar sa Grab. Maraming pwedeng pag-isipan na pagpangunahan ng kabataan. Actually, pwede ba? Kasi yung dito sa, pwede rin, correct me if I'm wrong, yung mga nandito ngayon na mga entrepreneur-oriented, yung Grab, yung pag-ano ng Grab, ay kung sasakay ka. Sa kanayunan, ang daming nakatambay ng mga tricycle. Very non-productive dahil nakatambay lang talaga sila. I mean, for the longest time, tatambay sila doon, naghihintay ng mga pasahero. So, siguro mga half day sila naghihintay. So, hindi sila productive din. Pero baka naman may app na kung kailan lang mayroong pasahero, doon lang kukuha, no? ng tricycle. So, in the meantime na hindi sila makukuha ng app, pwede naman silang magsaka o magkarpentero o kung ano pa pwedeng magawa. Because all over the Philippines, ganun ang itsura ng mga tricycle. At marami sila. Actually, napupuno yung public spaces ng mga munisipyo dahil nakaparada lang sila doon. Kaso mga problema, Ayuda. Kaya nga. Nasanay sa doon out eh. Once kasi invite mo sila sa mga ganyan training, sabihin niya, May bibigay. May ayuda. So eventually, kailangan yung mga innovative ideas, kailangan ng teknolohiya, kailangan ng makinarya, kailangan ang mentoring, kasi syempre walang ganon, very low ang human capital development sa mga rural areas. But
If we focus only sa agriculture, mahirap din dahil hindi makakapag-create ng employment. So, kailangan nandyan yung allied. So, our learning, halimbawa, doon sa pinagtulungan ng Danish government, IRDF, at isang substrate company sa Mindanao, ay nakapag-create tayo ng economic activity na transform natin yung mga bunot, naging cocoa chips na binibili ng mga nurseries all over the world. Pero, ang pag-organize nun, kakailanganin mo ng makinarya, pero makikita mo, may mai-employ. So, in fact, nandun talaga sa value adding ang employment generation. Wala doon sa pagtitinda ng mga produkto, kundi doon sa pag-iisip na mayroong produkto kang malilikha at bibilhin ng mga merkado. So, ang sinasabi ko lang, sa pagpuposisyon sa ganon, kakailanganin natin yung ideya, yung skills ng next generation. Yung mga generation na na-introduce na sa ganyang entrepreneurship, whatever, engineering, or what. Kailangan natin yon. And for that, kailangan encourage natin yung mga kabataan na mag-engage dito sa agriculture, sa agro-industrialization, sa entrepreneurship, etc. Yun. Si Dean Rene. Dito.